3 taon nang nagsasama sina Dea at George at sanay na sila sa mga biro ng kanilang mga kaibigan tungkol sa kung paano sila nagkakilala. Ito ay dahil nagkakilala sila noong si George ay direktor ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Dea bilang accountant. Noon ding panahong yon, si George ay kasal na at kilala sa mundo ng negosyo bilang isang huwarang padre de pamilya. Sa simula, hindi man lang pinansin ni Dea ang direktor na inakala niyang isang perpektong halimbawa ng isang profesional na negosyante. Ngunit, nang simula ni George, nabigyan siya ng labis na atensyon. Napagtanto ng babae na ito ay higit pa sa simpleng pambobola. Sa simula, maliliit na papuri lamang ang ibinibigay ni George na nagpapangiti sa dalaga. Ngunit, sa paglipas ng panahon, dahil sa derechahang panunuyo at matyagang panliligaw, nagawa ng lalaki na gisingin ang kapwa damdamin ng dalagang accountant. Pero kasal siya, friend. Huwag mong kalimutan yan kapag pumayag kang makipagkita ulit sa kanya. Paalala ni Macy, ang matalik na kaibigan ni Dea. Alam ko, pero napakabait ni George at nangako siyang hihiwalayan niya ang asawa niya para sa akin. Sagot ni Dea na tila kumikinang ang mga mata. Sa ikinagulat ng mga empleyado ng kumpanya, mabilis na namulaklak ang relasyon sa pagitan ng direktor na lubos na nahulog sa pag-ibig at ng kanyang accountant. Sa loob lamang ng 6 na buwan, naging malinaw sa lahat na ang kanilang relasyon ay hindi na maiiwasan. Kasabay nito, tinupad ni George ang pangakong binitiwan niya kay Dea. Agad niyang hiniwalayan ang kanyang asawa sa lalong madaling panahon. At para maging legal ang lahat, nagpasa ng annulment paper ang lalaki at pinagdaanan ang lahat ng kinakailangang proseso upang malayang tamasahin ang piling ng kanyang bagong minamahal. Labis ang kasiyahan ni Dea na sa edad na 30, natagpuan niya ang tunay na pag-ibig at kaligayahan ng pagkakaroon ng pamilya. Sa kasamaang palad, ang matinding pagnanasa sa pagsasama nila ni George ay natapos ng kasimbilis ng pagsisimula nito. Bahagi nito ay dahil sa matigas na pagtutol ng negosyante sa pagkakaroon ng anak. Palagi niyang idinadahilan na bata pa si Dea at may sapat pa siyang oras. Kaya hindi niya kailangang itali ang sarili sa pagiging ina. Pero love, 30 na ako. Kung hindi ngayon, kailan pa? Sa halip na sumagot, umiling lamang si George na para bang sinasabing hindi niya dapat ipilit ang usapan. Subalit, hindi lang ito ang naging problema. Pagsapit ng 3 taon ng kanilang pagsasama, nagsimula ng mag-alala si Dea. Ang totoo, nagsimulang pakitunguhan ni George si Dea nang may kapansin-pansing lamig. Sa katunayan, sinubukan pa ni George na ilipat siya sa opisina ng kanyang kasosyo. Alam ni Dea na malamang ay dahil ito sa tahimik na pagsisiyasat at panghuhusga ng mga empleyado at ayaw ng kanyang asawa na makita silang magkasama sa trabaho. Gayunpaman, naalala niya ang panahong hindi man lang ikinahiya ni George ang panliligaw sa kanya habang nagtatrabaho pa siya sa kumpanya nito. Ngunit ngayon, ramdam ni Dea ang lumalalim na distansya sa pagitan nila kahit na magkasama sila. Siyempre, sinubukan niyang huwag masyadong bigyang pansin ito. Pinipilit ang sarili na maniwalang maayos pa rin ang kanilang relasyon. Kaya naman, naisip niyang anyayahan ang asawa sa isang bakasyon kung saan maaari silang magpaaraw sa tabing dagat at muling maranasan ang tabis ng pag-ibig tulad noong unang buwan ng kanilang pagsasama. Sa labis na gulat ni Dea, tuwang-tuwa si George sa ideya ng bakasyon at siya pa mismo ang bumili ng mga tiket. Ngunit, ilang oras bago ang kanilang flight, bigla na lang nagbago ang kanyang isip. Pasensya na, love. Alam kong binigo kita, pero may audit na kailangang asikasuhin kaya hindi ako makakasama. Pagkarinig ni Dea sa mga salitang yon, agad siyang namula sa inis at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Diyos ko naman, George! Hindi mo ba kayang lumabas ng impyerno mong mundo ng pera kahit 1 linggo lang? Sigaw niya ng buong hinanakit. Umiling lang ang lalaki, bahagyang kumibot ang balikat at bumalik sa kanyang opisina na may pagpapakitang lungkot sa mukha. Ngunit, determinado si Dea na ituloy ang bakasyon, kaya't ginawa niya ang mahirap na desisyong
Mag-isa lang siyang aalis. Alam niyang hindi niya gugustuhin gugulin ang matagal niyang inaasam na pahinga sa loob lang ng 4 na sulok ng kanilang bahay. Kaya matapos magpaalam sa asawa, sinimula ni Dea ang kanyang bakasyon. Walang kaalam-alam na malapit nang bumaliktad ang kanyang mundo. Hindi naman ganoon kahaba ang biyahe, kaya wala talagang oras si Dea para lubusang mag-isip. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang banayad na init ng araw sa timog, habang ang malawak na dalampasigan at ang mainit na tubig ng karagatan ay pumuno sa kanyang puso ng isang di maipaliwanag na kaligayahan. Parang isang nakakagaling na balsamo na dumampi sa kanyang sugatang kaluluwa. Habang tinatamasa ang kanyang bakasyon, sinubukan niyang wag isipin kung paano desperadong sinusubukan ni George na ayusin ang mga problema ng kanyang kumpanya. Isang araw, habang lumalangoy sa maligamgam na tubig sa baybayin, napansin ni Dea ang isang malakas na alon na biglang humagip sa isang 7 taong gulang na batang babae at pinaikot-ikot ito sa magulong agos. Kahit may suot na life jacket ang bata, halos lumulubog pa rin ang kanyang bibig sa tubig. Napagtanto ni Dea na maaaring matapos ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo, kaya't walang pag-aalinlangan siyang sumisid sa tubig. Sa huling sandali, nagawa niyang mahawakan ng mahigpit ang braso ng sumisigaw na bata at hinila ito mula sa dagat. Mahigpit na niyakap ni Dea ang nanginginig na bata habang dahan-dahang lumalabas mula sa tubig. Pagkarating sa baybayin, maingat niyang pinaupo ang bata sa isang upuan. Ilang sandali, isang matangkad at makisig na lalaki na nasa edad na 35 ang mabilis na tumakbo papalapit sa kanila. "Salamat, ma'am. Kung hindi dahil sa inyo, saglit lang akong na-distract. Tapos si Hana, nasa tubig na." Paliwanag ng lalaki, namumula hanggang sa ugat ng kanyang buhok dahil sa hiya. "Okay lang, naiintindihan ko." Agad na sagot ni Dea upang pakalmahin ang estranghero. Bilang pasasalamat, inalok ng ama ng bata si Dea. Nabilhan siya ng ice cream sa kalapit na cafe. "Alam mo, magandang ideya yan." Sagot ng babae, ibinaba ang tingin, ramdam ang pagkahiya sa kanyang pisngi. Habang naglalakad papunta sa cafe, nagpatuloy ang usapan ni Dea at ng lalaki at hindi nila mapigilang maramdaman ang isang malakas na koneksyon sa isa't isa. Napag-alaman ni Dea na ang pangalan ng ama ng bata ay William. 3 taon ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa cancer, na iniwan siyang nagdadalamhati at mag-isang nag-aalaga kay Hana. Sa kabila ng sakit ng pagkawala, hindi sumuko si William. Ginawa niya ang lahat upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Sa katunayan, si Hana ang nagsilbing inspirasyon niya upang ipagpatuloy ang buhay. Ngunit kahit pa ganoon, wala pa ring araw na lumilipas nang hindi niya naiisip ang kanyang yumaong asawa. Dahil dito, hindi siya nagmamadali na pumasok sa bagong relasyon o magpasok ng bagong babae sa kanyang buhay. Sa labis na gulat ni Dea, natuklasan niyang napaka-interesante ng kanyang bagong kakilala. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, hindi niya namalayang na ibabahagi na niya kay William ang lahat ng nasa isip at puso niya, na para bang matagal na silang magkakilala. Ngunit ang pinakakamanghamanghang bagay ay natuklasan ni William makalipas ang ilang sandali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman nilang pareho pala silang nakatira at nagtatrabaho sa iisang lungsod. Tulad ni Dea, lumipad din si William patungong timog upang magpahinga at pasayahin ang kanyang anak na si Hana. Ito ay regalo ng tadhana. Hindi lang siya gwapo, nakatira rin siya sa parehong city na tinitirhan ko. Naisip ni Dea habang bahagyang namumula sa kanyang natuklasan. Ngunit kahit maramdam niya ang saya ng kanilang pag-uusap, may bumabagabag pa rin sa kanya. Sa kabila ng alitan nila ni George, nanatili siyang tapat dito. Kaya naman, panay ang sulyap niya sa screen ng kanyang cellphone. Natatakot na baka may tawag siya mula sa kanyang asawa na hindi niya nasagot. Ngunit sa kabila ng kanyang mga inaasahan, ni isang tawag o mensahe mula kay George ay hindi niya natanggap. Siyempre, alam ni Dea na abala ang kanyang asawa. Pero sa kabilang banda, halos 5 araw na siyang nasa bakasyon at hindi man lang ito nag-abalang kamustahin siya. Hindi namamalaya ni Dea
Unti-unti na siyang nahuhulog kay William. Mas lalo niyang nagugustuhan ang kanyang presensya sa bawat minutong lumilipas. Ang lalaki nagtatrabaho sa isang law firm na nagbibigay ng malawak na saklaw sa legal na serbisyo. Sa araw-araw nilang pagkikita sa dalampasigan, mas lalong lumalim ang kanilang koneksyon. Halos lahat ng kanilang libreng oras ay magkasama silang tatlo, si Dea, William, at ang masayang si Hannah. Minsan, nahuli pa ng babae ang sarili niyang iniisip na parang hinihigop siya ni William na parang isang magnet. Mahirap masabi kung ito nga ba ay love at first sight. Ngunit, walang dudang may namumuong damdamin sa pagitan nila. Subalit, sa kabila ng matibay nilang koneksyon, pinanatili ni William ang kanyang respeto kay Dea. Batid niyang may asawa na ito, kaya hindi siya nagmamadaling lampasan ang hangganan ng isang bawal na relasyon. Hindi na malaya ni Dea ang mabilis na paglipas ng kanyang bakasyon at dumating din ang araw na kailangan niyang bumalik sa lungsod. Mahigpit niyang niyakap si William at Hannah. Ipinangakong tatawagan sila sa lalong madaling panahon. At sa huling sandali, hindi na napigilan ni William ang sarili. Isang mainit na halik ang dumapo sa mga labi ng babae na nagpaalab sa kanyang damdamin. Hahanapin kita. Naririnig mo ba ako? Bulong ni Dea habang nag-uunahan ang mga luha sa kanyang mga mata. Subalit, ang pagbabalik sa tahanan ay hindi naging kasing saya ng kanyang inaasahan. Mas maagap siyang nakarating sa lungsod. Sa pagnanais na sorpresahin si George, agad na nagpasya si Dea na ipaalam sa kanyang asawa ang kanyang maagang pag-uwi. Hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang oras, ang buhay niya ay tuluyang magbabago. Labis ang pagkabigla ni Dea nang buksan niya ang pinto at makita ang isang pares ng hindi pamilyar na sapatos ng babae sa may hallway. At bago pa niya lubusang maunawaan ang sitwasyon, narinig niyang mga kakaibang tunog na nagmumula sa loob ng bahay. Sa kusina, may natirang bote ng alak at peraso ng hapunang hindi naubos mula sa nakaraang gabi. Tila isang tahasang ebidensya ng pagtataksil. Ngunit, ang pinakamalupit na dagok ay dumating nang buksan niya ang pinto ng kanilang silid. Isang nakakagimbal na eksena ang bumungad sa kanya. Si George ay nakahiga sa kama. Yakap-yakap ang isang babaeng hindi niya kilala. Napuno ng matinding sakit ang puso ni Dea. Hindi niya napigilang mapahagulhol. Tinakpan ang kanyang mga mata ng nanginginig na mga kamay at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Hindi niya akalaing sa mismong tahanan nila, sa mismong kama nila, ipagpapalit siya ng lalaking pinili niyang mahalin. Dea, wait! Mali ang iniisip mo! Sigaw ni George, litong-lito habang hinahabol ang asawa. Ngunit hindi na niya narinig pa ang mga salita ng taksil niyang asawa. Tumakbo siya palabas ng bahay. Basang-basa ng luha ang kanyang mukha. Iniwan ko sina William at Hannah para lang sa taksil na yon. Bulong niya sa sarili, hinang-hina sa sakit at pagsisisi. Desidido siyang hindi muna bumalik sa bahay. Kaya nagpasya siyang manatili muna sa bahay ng matalik niyang kaibigan na si Macy. Doon, ibinuhos niya ang lahat ng sama ng loob. Ikinuwento ang mga pangyayari sa kanyang buhay nitong mga huling araw. Hi Dea! Hindi ko gustong sabihin to, pero tama ang hinala ko noon pa. Sinabihan na kita na mag-ingat sa babaerong yon. Iniwan niya ang unang asawa niya para sa'yo. At ngayon, mukhang ikaw naman ang iiwan niya para sa iba. Sagot ni Macy na matagal nang hindi gusto si George para sa kaibigan. Si Dea ay napaluha sa matinding galit at hindi niya mapigilang humagulhol. Lubos niyang naunawaan na ang pinakamainam na paraan upang makaalis sa sitwasyong ito ay makipaghiwalay at tuluyang putulin ang anumang ugnayan kay George. Gayunpaman, bago gawin ito, napagpasyahan muna ni Dea na tawagan si William upang ipaalam sa kanya ang desisyon niyang iwan ang kanyang asawa. Ngunit, sa halip na marinig ang boses ng lalaki sa kabilang linya, isang malamig at walang buhay na recorded message ang sumalubong sa kanya. Ipinapaalam na ang teleponong tinatawagan niya ay hindi na aktibo. Gayunpaman, walang sino man ang nakakaalam sa mga susunod na mangyayari. Nagsimula ang lahat nang tawagan si Dea ng kanyang biyenan at sinabing naaksidente si George sa isang car crash. Napagtanto niyang sa kabila ng lahat,
Hindi niya magagawang iwan ang kanyang asawa sa ganitong kalagayan, kaya agad siyang nagtungo sa ospital. Ngunit pagpasok niya sa kwarto ni George, tumambad sa kanyang isang babaeng nasa edad na 30. Nakaupo sa tabi ng kama nito at kapansin-pansin ang bilugan niyang tiyan. Wala nang duda si Dea, ang babaeng ito ang nabuntis na kerida ng kanyang asawa. Napaka-ipokrito mo! 3 years mong tinanggihan ang hiling kong magkaanak. Tapos ngayon, buntis ang kabit mo? Sigaw ng kanyang isip habang pilit niyang pinipigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Sigurado si Dea na walang matinding panganib sa buhay ni George at ligtas ito. Nang hindi nagsasalita ni isang salita, tahimik siyang lumabas ng ospital at muling sinubukang tawagan si William. Sa kanyang labis na tuwa, si Hannah ang sumagot sa telepono at sa kanyang malanghel na tinig, masayang sinabi ng bata na abala ang kanyang ama. Ilang saglit pa, narinig ni Dea ang pamilyar na kaayayang tinig ng lalaki. Sa likas na pagiging magalang na abogado, magiliw siya nitong inanyayahan na bumisita. Sa loob lamang ng maikling panahon, naranasan niya ang matamis na romansa na parang isang fiesta at ang mapait na pagtataksil ng kanyang asawa. Naging magulo ang kanyang isipan. Puno ng nagtutunggali ang damdamin at imahe. Ngunit, sa kabila ng lahat, pakiramdam ni Dea ay tila nagkaroon siya ng mga pakpak na nagbigay sa kanya ng pambihirang lakas at enerhiya mula sa kaloob-looban niya. Lumipas ang mga araw nang makita ni Dea si William sa damuhan sa harap ng kanyang bahay. Masaya siyang sumigaw at kumaway sa lalaki. Ilang segundo lang ang lumipas at hindi na niya pinansin ang mga nagtatakang tao na dumaraan at niyakap siya ng mahigpit ng binata. Sa sandaling yon, tahimik na lumabas ng bahay si Hannah, natatawa sa kasiyahan. Masaya niyang niyakap ang kanyang ama at ang babaeng matagal na niyang itinuring na kanyang bagong ina. Habang pinagmamasdan sila, naging malinaw na hindi sila matitinag ng mga pagsubok kahit na ang pakikipaghiwalay ni Dea kay George. Walang duda, yun na ang simula ng isang bagong pamilya.